Masarap bang pagbintangan na ika'y magnanakaw? Siyempre, ayaw natin yun. Kaya ayaw din ng Diyos yun. Kaya sabi niya, you shall not steal. Ang bagay ng pagnanakaw ay hindi ho nakakatuwang bagay sa buhay ng marami at maging sa buong lipunan natin. Batid naman ninyo na ang ating mga akusasyon sa bawat ahensya ng pamahalaan ay tungkol sa pagnanakaw. Pero paano ba natin ito mapapagtagumpayan? No? At paano natin mauunawaan ng lubos? Ano talaga itong pagnanakaw na to? Minsan nakala lang natin pagnanakaw yung kidnapping, robbery, theft. Pero malawak po ang ibig sabihin nito. Kaya panoorin natin ang video na ito, itong message na ito, para malalo natin maunawaan anong pinag-uugatan at paano tayo magtatagumpay laban dito. Pinagpalang araw po para sa bawat isa at pakibati niyo po ulit yung katabi ninyo at gayon din po sa mga nasa online. No? Good afternoon po. At siyempre iba-iba ho ang ating oras sa online. Ano ho? Anyway, praise God for this wonderful day. At alam po ninyo sa ating pagpapatuloy on our series on the Ten Commandments, napaka-importanting maintindihan natin na ito po ay patungkol sa pagpapahayag ng Panginoong Diyos kung sino siya. At the more we get to know God, the more we get to love Him, di ba? At hindi lang tayo nagmamahal, kundi lalo tayong sumasamba sa Kanya. Kaya nga po kung naalala ninyo, in this series, our worship is our proper response to who God is. Kung kilala natin si God, tama yung tugon natin sa Kanya eh. Amen po? At napansin niyo po ba, hindi natigil doon? Noon, inisip ko, basta, yung you worship God, it is because of who He is. Kung sino siya, yun. Period. Pero hindi eh. Sabi niya, what He has done. In other words, mayroong personal na tagpo sa atin. Kasi kung walang personal na tagpo, napaka-impractical na yun. Na parang theory lang yung worship na, okay, si God ganito, pero kung wala tayong personal na, experience, parang ang hirap mong maintindihan what worship really means. Tama ba? At hindi lang yon, hindi minsanan, big time, one time, ganun lang. Kundi ito ay tuloy-tuloy na karanasan. Kaya sabi nga nun, and what He continues to do. Nasusundan? Kaya kung hindi tayo talagang intimate sa Panginoon at tuloy-tuloy yung ugnayan na yon, hindi natin ma-experience yung totoong pagsamba. Kaya marami, pansamantala lamang. And remember, in the parable of the sower, may mga binhi na nahulog sa pavement, kinuha ng ibon, wala nangyari. Meron naman nahulog sa mga batuhan, ang saya-saya. Parang, wow, I'm so blessed. Pero mababaw. Kaya, nung dumating na yung problema, nakalimutan na rin nila yung mensahe. Kaya pagkatapos ng ilang tawanan, yun, tulog na ulit. Ganon. Di ba? Tapos iba naman, nahulog sa thorny soil. At yung sa thorny soil, mapapansin ninyo, dahil sa worries of life and the desire to get wealthy, yun, hindi naging mabunga. Kaya yun ang challenge ng Panginoon Diyos. The real worship is something that yung binhi nahuhulog doon o naitatanim sa fertile soil. Kung saan nagbubunga. Hindi naman pare-pareho yung bunga. Marami, 100 folds. Meron naman 60 folds. Meron 30 folds lamang. Kaya huwag tayong malungkot kung kukunti lang. Ang mahalaga, tuloy-tuloy na nagbubunga. Okay? Now, alam nyo, itong napaganda sa commandment na ito. Tingnan nyo po para mabilis lang. Then God spoke all these words saying. So itong commandment na to, galing mismo kay God. At itong sabi niya, I am the Lord. A very personal name. Kasi ang issue ng Panginoon Diyos, personal. Hindi ito parang corporate lamang. Bagamat corporate yung salvation na binigay niya, kasi buong Israel to eh. They were saved from the slavery from Egypt, pero ito, mapapansin nyo, I am the Lord. Ikaw. And sabi gano'n, your God. Bagamat tayo ay created being, hindi niya tayo tinrato as object. Tinrato niya tayo as someone to be close, someone to be intimate with. Grabe no? Parang ginawa niya tayo, niligtas niya tayo, ginawa niya tayo, hindi para lamang maging object na pwede niyang gawin anything He wants, pero ang ginawa niya, nakipagtipanan siya sa atin. Kaya sabi ng Lord, itong mapapansin, you shall have no other gods. So napansin niyo, si God yung nakikita ng maliwanag, tingnan niyo
No other gods before me. God is supreme. Walang katapat ang Diyos. And imagine this God who is so great, willing to have a covenant relationship with you and with me. Gusto niyo ma-imagine? Sino dalaga dito? Dalaga. Yan, dalaga. Mai-imagine mo ba na liligawan ka ni Alden Richard? Bakit? Kakahiya naman, ang gwapo niya. Di ba? Parang, kung iniisip mo nga na hindi ka papansinin ni Alden di lalo na si God. Sino naman tayo para pansinin pa niya? And yet, pinansin niya tayo. At nakipagtipanan siya sa atin. Di ba? No, hindi lang yon. And sabi niya, there is no other God. Sabi niya, and ito pa sabi niya, do not make or bow to idols. In other words, He is incomparable. You cannot make anything that will represent Him. So, biruin mo, an incomparable God, sobrang jealous siya for us. In other words, sobrang passionate yung pagmamahal niya sa atin. Yung bagang hindi siya papayag na mapunta tayo sa iba dahil alam niyang pagsasamantalahan lang tayo ng iba. Pero siya, titiyakin niya, He will give the best para sa atin. Ganun ang kanyang pananaw. And sabi niya, and honor my name. And alam niyo po ba yung pangalan na yon, sobrang napakatayog. Isipin niyo lang itong honorable name na to is powerful, strong, at full of hope. Tapos sabi niya sa'yo, sige, gamitin mo tong pangalan ko. Para ikaw, gamitin mo to. Huwag mo lang ipagwalang bahala. Now, iniisip-isip ko alam niyo ito. Iniisip ko, and God is the God of Jacob. Hindi niya ikinahiya. Parang sabi niya, si Jacob, manloloko yun Ba't hindi niya kinahiya? Gamitin mo yung pangalan ko kahit manloloko ka. Dahil para sa akin, nagtipanan tayo, hindi na issue sa akin yung pagiging maloko mo. Di ba? Parang isipin mo, Ibong, kahit bobo ka, kaya nga bobong ako dati, di ba? Kahit bobo ka, binibigay ko yung pangalan ko sa'yo, I am the God of Bobong. Pag-isipan niyo, parang wow, parang who am I? Para bigyan ng ganong privilege. And somehow, dala-dala mo na yung pangalan na yon. Okay tayo? At ito sabi niya, keep the Sabbath holy. Alam nyo, nalarag yung naririnig ito Yung holy, parang keep the Sabbath, parang rest. Hindi rest yan. Bakit sinabing hindi rest? Kasi it is a holy day na set aside for God. Parang kumbaga sa magkasama tayo every day. Ang pinag-uusapan natin, problema sa bahay, problema sa anak, problema sa mga... Pero pagdating ng araw na to, date tayo, candlelight dinner tayo. Atin tong dalawa lang. Meaning, it is a moment to rekindle the fire of our first love. Kapag tayo nagsuspend ng holiday or ng Sabbath with God, hindi lang yan pahinga. It is a moment to rekindle our first love with Jesus. Kapag nag-spend kayo ng linggo para to be with God, at hindi na rekindle yung love na yon, hindi natin na-spend yung Sabbath ng tama. Kaya nga, ang Christian patuloy na lumalago, growing in love with the Lord. Okay tayo? Pakisabi mo sa katabi mo, in love ka ba kay Jesus? Di ba? Sobrang pinapanaginipan mo na Di ba? Kasi importante yun. Alam nyo, yan ang namimiss ng marami. They serve during Sundays. Pagdating naman ng linggo na yon, serve sila. Pagod na pagod. Pagdating sa bahay, ay, grabe sa church. Nakakainis yung mga tsaa. Nag-asher ako, grabe. Ang kukulit nila. Di ba? So hindi ka na in love, nainis. Dapat ma-in love tayo, mag-grow tayo in love with the Lord. Tama? Grabe yung kantahan. Wala akong maintindihan. Ang ingay. Di ba? Ibig sabihin, matanda ka na. joke lang. Kailangan, kay Lord tayo nakafocus. Okay? No, itong ganda. Then, honor your father and your mother just to tell us, God is our real father. He is our authority. At kung siya yung ating authority, imagine, we are given the privilege as parents na i-represent natin si God sa younger generation and to model to them what it means to have confidence in God.
Di ba? And for children, di ba, sobrang blessed tayo that God provided us parents. Minsan galit tayo sa parents natin, pero sa totoo lang, imagine a life without them. Iniisip ko lang yung baby, kasi may baby kami sa bahay ngayon eh. Bagong panganak, hindi yung misis ko, yung anak ko. O, di ba? Isipin nyo, yung baby, napaka-helpless naman yun eh. Imagine a baby without a parent to take care. Kawawa. Pero iniisip ko lagi, Lord, thank you kasi binigay mo kami ng magulang. Amen? Kaya, ang bait ng Diyos, it tells us na I will take care of you. At biglang dinugtog niya, do not murder. God values every one of us because He is the eternal life. He is the giver of life. Hindi hangad ng Diyos na ikaw ay mamatay, kaya hindi ka mamamatay sa gutom. Magugutom ka lang, pero hindi ka mamamatay sa gutom. At kung mamatay ka sa gutom, kasalanan mo na yan. Naintindihan? Bakit? You have not because you asked not. Di ba? Ngayon, ito pang napakaganda. Because we value life, sabi ng Lord, do not commit adultery. Anong pinapaalala ng Diyos? Because He's a faithful God. At ang pangako ng Diyos, stay away from the love of money, for I will never leave you nor forsake you. Tama-tama ang karugtong, you shall not steal. Napansin niyo yung dugtungan? Okay tayo? Kaya sabi niya, para to tell us, I'll take care of you, I'll provide for you. Okay? So, yun po yung takbuhin ng ating mga usapin. Now, before I proceed, may kikwento ako sa inyo. Narinig nyo na to eh. Yung bata kasi, pinatawag sa principal's office. Kasi pinatawag yung tatay. Ngayon, tatay pumunta, nalaman niya ngayon yung dahilan, kaya kinakausap niya, ano ka ba naman anak? Bakit kailangan mong kunin yung ballpen ng classmate mo? Sabi ko, ballpen lang eh, napakasama nun. Ninanakaw mo pa yung ballpen ng classmate mo. Yan, nahuli ka, pinadala pa tuloy ako sa opisina. Sorry po. Sa susunod ha, magsabi ka sa akin, ang dami yan sa office. Ganun din pala. Wag mo nang kunin, ako na kukuha sa opisina namin. Para ganun sinasabi niya. And alam niyo, yun ang problema ng maraming tao, na hindi lang naintindihan kung gaano kahalaga itong bagay na ito. And alam niyo man, napakasakit isipin. Alam niyo bang si Magellan, nung tumunta dito, alam tawag sa Pilipino? Ang tawag sa Pilipinas, ang isla ng mga magnanakaw. Papayag ba kayo nun? Hindi ako papayag. Tingnan niyo ang Congress. Ang linis-linis. Tingnan niyo ang Senado. Tingnan niyo ang pamahalaan namin. Ang tatapat. Hindi totoo yan. Parang ganun, di ba? Parang masakit sa loob. Ang sakit talaga sa loob. Kasi naalala ko tuloy, nung mga 1980s, napunta ako sa Korea, tapos ang tagal-tagal namin mag-check-in. Mamayang konti nalaman ko, nakakita ako ng Koreano nakakapag-English. Sabi ko, what's wrong? How come we could not just check in? Sabi niya, you don't understand. Technically, Filipinos are not welcome here. What? In this hotel? Bakit naman? Bakit hindi welcome ang Pinoy? Kasi naman, ang Pinoy, pag gumagamit, nawawala ang tuwalya, nawawala ang kutsara, nawawala ang kumot. Grabe naman to! Souvenir lang eh. Di ba parang isip mo, yung iba souvenir lang ang isip. Parang gano'n. Kaya lang, kung alam mo lang, kung kasya lang yung kama sa maleta, wala din yan. Di parang, gusto mo ba yun na ang tingin sa atin magnanakaw? Di ba? Parang pangit, no? At naalala ko, during those times din, buti hindi na ngayon, nung napunta kami sa Hong Kong din, automatic pagka Pilipino in a certain hotel, 11th floor agad. Bakit naman? What makes that 11th floor unique? Bakit niya pa ka-unique? Nakadikit yung mga bagay-bagay. At pati yung thermos may kadena. Sabi ko, iba to. Alam nyo, ang sakit isipin, ganun ang tingin sa atin. Pero alam nyo, pag inisip ko, talaga ba kami kasama? Nung may nakatabi ako sa aeroplano, sinilid niya yung kanyang kutsara. Ang ganda-ganda ng kutsara. Sabi niya, pare, bakit mo sinisilid dyan? Souvenir to. Sabi niya, magandang pasalubong ito. Sabi ko, pag nanakaw yan, kapatid. Sabi niya, ay hindi, bayad na to. Yun ang nasa isip ng marami. And iba nga tuwan-tuwa pa pag uwi. O ayan ang kumot ha. Galing sa airport yan.
ang saya-saya pa nilang ipinagmamalaki. The truth is this, we don't want to be known as thieves. Ayaw natin matawag na magnanakaw. Ayaw natin na maisip na ganun tayo kasama. Kaya naman sabi ng Lord, you shall not steal. Ayaw din ng Diyos na paratangan kang magnanakaw. Ayaw ng Diyos na taglay-taglay natin yung pangalan na napakasamang ganyan. Balik tayo. Ayaw ng Diyos yun. Yung you shall not steal. And alam nyo, whenever we think of stealing, minsan akala natin tungkol to sa mga robbers, hold-uppers, scammers, corrupt officials, burglars, shoplifters. Hindi ho eh. Pag sinabi natin you shall not steal, it has something to do with our worship. It has something to do with our heart. Something to do with our relationship with God. Kapag mali yung relasyon natin sa Diyos, talaga mahuhulog tayo sa ganitong bagay. Hindi malayo yan kasi mapa-Christian o hindi, nakita ko na yan. Kaya nga, nung titingnan nyo yung literal na meaning, ang ibig sabihin to steal or to take by theft, in other words, walang paalam, illegal mong kinuha, and carry away secretly or kidnap or deceive by taking what is not yours. Talagang nanlinlang ka, yung kunin ng isang bagay na hindi naman sa'yo. Yan pagnanakaw yan. Kaya sa Greek naman, ang ginamit na word ay klepto, kaya yung mga kleptomaniac, ganyan, di ba? Ito yung pag ganun din, pagnanakaw, pagkuha ng pasikreto. Paano kung hindi pasikreto? Kasi sa panahon natin yan, lantaran na yung nakawan. Talagang kinukuha, walang kahihiyan. Harap-harapan, may CCTV, kukunin. Talagang harap-harapan ng ginagawa. Minsan, iba na, lumalala na yung ating sitwasyon. So, ano ating gagawin? Nakabuti ba sa atin? Obviously, hindi. Lahat tayo tinatamaan. Kaya stealing is more than taking things. It is taking, withholding, or misusing what belongs to God and what is entrusted to others. Now, listen to this. Ang pinaka-main idea when God says, do not steal, hindi lamang yan ay pag-aari ng isang tao. Ang pinaka-main idea is for us to remember that God owns everything. Kaya nga, kung nanakawan mo yung katabi mo, hindi mo siya ninanakawan. Ninanakawan mo si God. Kasi pag-aari ni God ang lahat ng bagay. Are you following? Kaya ngayong hapon na ito po importante. God provides, kaya do not steal. Kasi pag-aari naman niya lahat ng bagay eh. Kaya di mo kailangan magnakaw. Sa halip, pagpalain mo yung ibang tao. When God entrusted something to us, it is not for us just to enjoy. It is for us to bless. Di ba? Para lahat tayo masaya. Kaya naman, ito po mga importante nga. Kaya itong utos na ito, it has something to do with trust, yung pagtitiwala sa Diyos at pagtitiwala ng Diyos sa atin. Kaya naman, ito ay something to do with stewardship. Ibig sabihin, ito yung pangangalaga natin, being faithful stewards. Kaya sabi ng Panginoon, if you are faithful with little things, He will entrust to you with greater things. Kaya magtataka kayo, may katotohanan din yung mayaman, lalong yung mayaman, yung mahirap, lalo naghihirap. Hindi dahil necessarily nandaraya yung mayaman, kundi minsan, katiwa-tiwala sila, kaya binibigyan pa sila ng Diyos ulit, napapagtiwalaan pa sila ng mas malaking bagay. Pero may mga ilan, maliit na lang nga, hindi pa mapagkatiwalaan, kaya nawawalan pa. Naunawaan po. Hindi ko ine-excuse, hindi ko sinasabi lahat ng yumayaman ng patuloy, nasa tuwid na paraan, ha? Pero may katotohanan na kapag tapat ka sa maliit na bagay, mapapagkatiwalaan ka ng Diyos. Kaya nung mga bata, nung mag-aaral pa lang sila, matuwid sila, inaaral nila ng mabuti, nagpiprepara sila, magtataka, umuulad naman ang buhay nila. Pero yung mga bulakbol, sinayang nila yung pagkakataon, pagdating ng panahon, wala rin. Kinaalala ko yung kantang, yung doon lang. Yung doon lang, narinig niyo ba? Kung sana lang daw, siya po'y nag-aral, kaya lang, palagi sa panaginip na lang niya nakikita yon. Sabi ko, kaya pala naman, itulog ka ng tulog Di ba? Hindi ko alam yung buong lyrics, pero doon ko na-realize na hindi ka naging tapat sa binigay sa'yo ng panahon ng Diyos. Naunawaan po. Ganon din sa ministry. Yung ibang mga pastor, iba nagagalit, kaysa daw nawawala yung mga membro nila. Pero pag inisip mo mabuti, kasi hindi ka rin naging tapat Kasi kung binigay sa yung pinagkatiwala sa yung trabaho, pagbubutihin mo din yan. Naintindihan? Hindi yan parang basta si Lord na lahat. Hindi. Nag-aaral ka, pinagpe-pray ka ng mabuti, talagang
marami kang mga sleepless nights sa pagdadaanan. Meaning, because you are a good steward of God's resources. Pagmamahal, contentment, ownership, at ultimately, yung condition ng ating puso. Kaya po, ulitin ko the basic issue is ownership. Sino ang may-ari? Kung ito ay bigay ng Diyos, kaya ito, tanda niya, the earth is the Lord's and all it contains. Nasusundan? Lahat ng bagay ay pag-aari ng Diyos. Perang hinahawakan mo, pinagkatiwala sa iyo ng Panginoon Diyos. Yung karera, abilidad, oportunidad, maging ang iyong mga hawak na ari-arian, yung oras, yung relationships, even yung ating sariling buhay, pag-aari yan ni God. We are not the ultimate owners. Hindi tayo ang totoong may-ari. Si God ang may-ari. Kasi pag yan ay nakalimutan natin, ang pagnanakaw ay napakadali. Pag-isipan ninyo, matatago ko sa iyo ang pagnanakaw ko, pero hindi ko matatago sa Diyos na tunay na may-ari. At kung sakali ako nanakawan, at least isa lang makukuha sa akin, yung bagay. Pero hindi niya makukuha ang kapayapaan kung alam ko ang may-ari, si God. Pero kung si God, pag wala sa isip kong si God ang may-ari, nawala na nga yung bagay, nawala pa yung kapayapaan. Ang daming nawawala. Nasusundan po. Hello? Kaya ito pong bagay na to, sobrang importante ito. Kasi nga ho, ito'y paalala sa atin kung si God ang may-ari, then we need to recognize the many ways we steal. Kailangan ma-recognize natin yun. Nang sa ganun, magsisi tayo para yung pinaka-puso sa likod ng pagnanakaw ay ating maibaling at maibalik na sa Diyos. At nang sa gayon, mapalitan yung ating pagkuha ng pagpapala sa iba. Ayos? Okay tayo? Pakisabi sa katabi mo, let's be a blessing to everybody. Ayan. Okay? Makikita nyo, maintindihan nyo kung bakit. Tingnan natin, isa-isa. First, recognize the many ways we steal. Alam nyo, yung pagnanakaw, pwede nating hatiin sa 3 kategorya. Material na pagnanakaw, relational na pagnanakaw, at spiritual na pagnanakaw. Ba't ko nasabi? Yung material, obviously, ito yung mga bagay-bagay na pwedeng makuha natin agad. No? Tulad ng theft. Yan, kumuha ka ng bagay, hindi ka nagpaalam, kinuha mo. O kaya naman ay fraud, yung panloloko. O kaya naman ay korupsyon, di ba? O kaya naman ay cheating. Kahit mga bata, nagnanakaw din yan. Nagpe-pray pa nga minsan eh. Pag nag-e-exam, Lord, di ko alam ang sagot. Pagtingin sa kata, hallelujah, answered prayer. Pag nanakaw yan, hindi naman yung sagot yan eh. Di ba, kinukuha mo yung credit na hindi naman para sa'yo. Di ba? At niloloko mo yung sarili mo kasi exam yan para malaman mo saan ka na umabot. Then, dishonest business, yung mga pandaraya sa timbangan, pandaraya ng kalidad, sabihin lang, pure, pero hindi naman pure. Naalala ko nung naggagawa pa ako ng peanut butter, nagtitinda kasi ako dati ng peanut butter, sarili kong gawa. Eh nung naggagawa ako, sabi niya, gusto mong kumita ka na mas malaki? Sabi sa akin, anong gagawin ko? Dagdagan mo ng mais. Hindi na ho peanut butter yun. Corn butter. Sabi niya, ganun talaga para dumami. Sabi ko, ayoko po ng ganun. Gusto ko po yung puro. Di ba? Sa awa naman ng Diyos, pati asawa ko na nabaling sa akin dahil sa peanut butter na yon. Oh, di ba? Naalala pa yung sweetheart. Hindi niya naalala. Pero, ang amazing, kasi pure dapat eh. Di ba? Maraming ganun mga pandarayang ginagawa ng tao. Naalala ko pa nga, mayroon pang bumibili ng timbangan, ng karne. Yung ali, tinataas siyang ganyan para magaan, tinataas niya. Yung mama naman, binababa niya sa kabila kasi para mabigat. Tapos tuwan-tuwa sila. Kala nagkalukuhan sila. Yung pala, tumabla lang. Kasi kanya-kanya style. Ayaw ni God yun. Kasi masama yun eh. Yung iba naman,
yung fake na transactions. Ang dami niyan. Sa Facebook, ang dami niyan. Yung sasabihin na, ito yung bibilin mo, tapos pag diniliver, hindi pwedeng buksan. Diba? Pag hindi na buksan, may iba pala yung ipapadala sa'yo. Parang ganyan. Yung unpaid debts, siyempre mga utang na hindi binabayaran. Yung iba sinasadya talaga hindi magbayad. Mangungutang na mangungutang, hindi naman magbabayad talaga. Yan, ayaw ni God yan. Siyempre, yung piracy, tuwan-tuwa tayo dyan. Yung Hermes, pero talagang totoo niyan, Hermes. Talagang napakalaking H. Di ba? Yung buhaya, 4 ang ngipin. Napansin nyo, minsan tuwan-tuwa tayo na kahit na peke, ayaw ni God yan. Plagiarism, ang daming ganyan. Yung kinukuha yung idea na hindi naman kanila. Pag nanakaw. Kami rin mga pastor, nadadali kami minsan dyan. Paano nangyayari? Ganito kami. Naalala ko, sabi ni Andy Stanley, ayan, i-quote namin yan. The following time na magsasalta na, naalala ko, one of the speakers said this. Wala na si Andy Stanley, one of the speakers na lang. Tapos sa dating ng panahon, naalala niyo, sinabi ko to sa inyo dati. O, sino na may idea? Ako na. Nakuha ninyo, pag hindi ka maingat, hindi mo napapansin, ninanakaw mo yung isang bagay na hindi naman ikaw talagang original na nakapag-isip. Naunawaan? Kaya buti na lang Tagalog ako. At least hindi na isip nila yon dahil Tagalog ako. English ang kalang nasa isip. But what I'm trying to say is this. We know the truth. We know what is in our heart. What are we trying to portray? Di ba? Pag nanakaw din yan. At siyempre, exploitation. Yung mga bagay na ine-exploit mo yung tao sa kanilang mga serbisyo. Kaya ito nga hamon ng Panginoon sa atin the people of the land have practiced what? Oppression, committed robbery, and they have wronged the poor and needy and have oppressed the sojourner without justice. Parang pinaglalaroan nila yung mahihirap. Kumbaga, ginagawa nilang, sorry for the term, ginagawa lang tanga yung mga tao. They will show us something na parang pinaglalaroan nilang ating mga kahinaan, ang ating kawalan ng kaalaman. Parang bagang akala nila, hindi natin alam ang totoo. Hindi niyo ba napansin yan? Kaya sabi ko, nakakasakit ng dibdib. Di ba? Pero again, hindi naman kami ang niloloko nila si God. Di ba? At ito pa, tingnan nyo pati yung mga dayuhan, huhulihin na lang, sasabihin, espiya ka. Turista yun. Di ba? Para lang hingan ng pera. Na, mga bilihin na hindi na nagbabayad ng buwis. Bakit? Sama-sama na. Minsan naiisip ko ba't kaya nang mura nito? Bakit sa iyo nang mahal-mahal? Ba't itong mura-mura? Nagbabayad kaya ito ng buwis? Sa'yo naman tuwan-tuwa, basta mahal ka, mura. Pero sa totoo lang, nakikiisa rin tayo sa mga pandarayang ginagawa. Kaya sabi ng Lord, alam niyo, exploitation, nangyayari yan. Sabi niya, behold, yung bayarin ng inyong mga manggagawa, na nag-ano ng inyong field, sabi niya, tingnan ninyo, hindi niyo binabayaran. At itong napakagandang bagay, mga kapatid, kung tayo yung biktima, sabi ng Lord, nakaabot sa akin ang kalang mga iyak. At ang kalang mga iyak, sabi nga, itong mga nag-aani na to, nakaabot sa Diyos ng hukbo ng kalangitan. He is the God of the army of the heavenlies. At nakaabot sa akin ang kalang mga iyak. And friends, if you are the ones being victimized by these people, narinig ng Diyos ang iyak ninyo. Nagkakaintindihan. At kung tayo yun ang biktima, matakot tayo. Narinig ng Diyos ang sumbong nila. Kaya huwag nating gagawin yon. Remember, everything is owned by the Lord. At dahil doon, kanumang panglalamang, hindi natin ginawa sa tao, ginagawa natin kay Jesus o kay God. Are you following? So tuloy tayo. Tingnan ninyo, ganun din sa buwis. Sabi niya, for because of this, you also pay taxes. For rulers are servants of God, devoting themselves to this very thing. Render to all what is due them. Tax to whom tax is due, custom to whom custom, fear to whom fear, honor to whom honor. Anong excuse natin? Ninanakaw lang nila Tingnan mo yung flood control. Diba? Ninanakaw lang nila. Tingnan nyo yung mga issues. Kung nagnakaw sila, does it mean pwede rin tayo magnakaw?
Hello? Kung sila nagnakaw, huwag tayong sumama. Because our obedience to God is not dependent on their obedience or disobedience. It is dependent on our relationship with God. And it is our proper response. Okay? Kaya sa Lord, because He is our God, who is honest and who owns everything. Amen po? Hello? Kaya bayad tayo. Huwag tayo matakot. Would you believe? Kami po as pastors, love gift kami. Hindi namin kailangan magbayad ng buwis. But we pay donor's tax. Dapat nga yung donor ang magbibigay, ang magbabayad. But we pay our donor's tax kasi hindi na namin ibe-burden pa yung nagbigay. Kami na, magbabayad kami. Para saan? Because we're doing this for the Lord. Are you following? Kaya kung akala nyo, mga ganito kaming tao, marunong din kaming matakot kung ano nararapat. Kaya sabi ng Bible, render to all what is due them. Are you following? Now, tuloy tayo. Kaya we often, of course, condemn robbery while quietly practicing respectable stealing. Ano yun? Oras. We steal time. Sabi niya, katulad na chronic lateness, lagi ka tayong late sa trabaho o late sa usapan, pag ang usapan alas 10, nasaan ka na? Malapit na. Yung malapit na yun ang daming meaning. Malapit na akong bumangon sa higaan, malapit na akong maligo, malapit na akong umalis. Saan ka ba manggagaling? Dito pa sa Antipolo. Saan ang usapan? Makati. Di ba? Pero malapit na. Malapit na ano? Malapit na ikaw masaraan ng bait sa iintay. Pag nanakaw ng oras yun, kasi oras ng tao yun eh. Yung iba naman sa trabaho, kinaubos yung oras sa trabaho. Ang usapan nyo, binabayaran ka 8 oras, pero ang haba ng break time. Diba, minsan siya yung nakabantay doon, nakapanood na ng sine bago bumalik. Pag nanakaw yun, di ba? At yung iba naman, mas nakakatuwa. Naglalaro ng computer. Lalo na work from home. Nakapanood na ng Netflix. Tapos pag hindi maghahabol ng ending, bakit ka naghahabol? Kailangan ko ng overtime. Overtime? Bakit mag-overtime? Kasi kapos sa oras eh. Naidagdag yung Netflix sa gitna. Alam niyo ako bilang pastor, hindi ako nakakapanood ng Netflix. Nakakapanood lang pa nag-exercise. O nag-exercise ako ha. May ebidensya na. Lumalabas na ha. Cute na ako ngayon. Dati mukhang ganyan, di ba? Ngayon kahit paano. Tama ba? Naisusot ko na yung mga luma kong damit eh. But what I'm saying is this. Ginagamit ko yung pagkakataon. Kasi yung oras hindi akin eh. Ayaw ko mandaya kasi wala namang magbabantay sa akin eh. Pero may Diyos akong pinaglilingkuran. Hindi ko sinasabing magaling akong tao. Ang sinasabi ko lang, ako mismo gumagawa ng sarili kong schedule. Kunyari, naalala ko nung hindi pa po ako, hindi ako nag-Bible school nung una eh. Ang ginawa ko, yung pagkatapos ko mag-quiet time, alas 4, gising na ako. Pagkatapos mag-quiet time, pagdating ng mga alas 7, nag-aaral na ako. History, church history. 7 to 8, MWF. Tapos 8 to 9, aaralin ko naman po ay Christian living. Tapos 9 to 10, aaralin ko naman po ang mga business approaches sa buhay. O ganyan. Meron na akong 9 units, MWF, for 1 SEM. Wala akong teacher, mga libro lamang. Tapos the following year, TTHS naman. Meron akong eschatology, meron akong soteriology, mga iba-iba. Pero ang punto ko, walang bantay. May bantay ka si Lord. Kasi yung oras, pag-aari ni God. Hello? Kaya tuloy-tuloy ang aral. Hanggang ngayon, nag-aaral ako sa computer. Kahit wala, kasi hindi naman ako computer literate eh. But my point is this. You want to be faithful to God? Then use your time wisely. Hello? Andyan pa po kayo. Alam nyo, gusto ng Diyos umunlad tayo. God provides, but He will use whatever abilities that He has given us para tayo umunlad. Pero kung hindi, sasayangin natin yan, talagang matutokso tayong mandaya. Kasi pandaraya yun ng sarili. Naunawaan. Kahit sa exam, naalala nyo, nung exam, hindi ka naman kailangan magdaya kung nag-aaral ka eh. Ang problema, nag-aaral tayo during the exam.
At nag-group study pa. Ano sagot? Ano sagot? Ano sagot? Diba? Dapat, bago mag-exam, nag-aaral. And honestly, nung naging Christian ako, I had no chance na makabili ng sarili kong libro. Dahil mahirap lang kami. But I make it sure, manghihiram ako sa library, mag-aaral ako every opportunity I have to make sure para pagdating ko sa exam, ready ako para sa Diyos. Maintindihan mo natin. Ganon din tayo sa trabaho. Bakit? Pagdating sa trabaho, when we give our reports, are we prepared? Are we ready? Have we done our homework? Tapos nagtataka, ang labo nila, hindi ako binigyan ng promotion. Kasi yung promotion, the Lord gives the promotion. And He alone knows how we spend our time. And let us not steal time from our own lives. Ating pinagkatiwala sa atin ng Diyos, gamitin natin ng tama para sa Diyos. Hello? Andyan pa po kayo? Di ba? Kaya ito ho yung hamon ninyo. Kaya carelessness with our commitments. Kaya tayo nang sabi ng Lord, urge bond slave to be subject to their own masters in everything, to be well-pleasing, not argumentative, not pilfering. Alam niyo ba, hanapin niyo sa opisina, sino ang reklamador? Hanapin niyo, yung pinakatamad. Kasi yung masipag, paano magre-reklamo dahil ginagawa? Tapos itong mga ikot na gayon, nakakainis itong opisina, no? Ang daming trabaho. Pwede ba, wag mo na akong kausapin dahil kong ginagawa? Di ba? Yung ikot ng ikot, yun ang tamad eh. Di ba? Yun ang nagnanakaw. Kaya hanapin niyo yung mga reklamador na yan. Sabi mo, ikaw, reklamo ka na, reklamo, tamad ka kasi eh. Huwag kayo matakot sabihin mo, sabi ko. Bakit? Kasi nga ako gusto natin maintindihan, Christian tayo. Let us honor the Lord with our services. Amen? Kaya yun ang sasabi ng Lord. Kasi sabi niya, not but showing all good faith so that they will adorn the doctrine of God and our Savior in every respect. Tingnan niyo ang hamon ng Diyos. Sabi niya, woe to him, pati yung mga employer. This is a challenge to every one of us. Woe to him who builds his house without righteousness and his upper rooms without justice, who uses his neighbor's services without pay and does not give him his wages. Grabe. Maraming ganyan, nagpapatrabaho, hindi magbabayad ng tama. Laging tawad ng tawad. Katuloy ang tawag sa ating mga magkakapatid sa Panginoon Diyos, katipiran. Sa halip ng kapatiran. Magbabayad din naman tayo ng tama sa iba, bakit hindi natin gawin sa mga kapatid natin? Let's bless each other. Alam niyo bilang pastor, minsan pag nagpaserbisyo kami, hindi kami sinisingil. Minsan kasi sa isip na pastor kami. Ngayon, sa legal counsel o kaya sa anumang counsel yan. Pero alam niyo, sa totoo lang, kahit hindi ako sinisingil, nag-iisip ako na ibibigay. Bakit? Karapatan nila yun eh. Serbisyo nila yun. Kaya pinagpe-pray ko yun, Lord, ano bibigay ko dito para maibawi ko naman? Diba? Hindi naman ako sisingilin eh. But at least, kaya baliwanag ang konsensya ko, hindi ako ng isa. Kaya sabi ni Paul, I coveted no one's possession. I coveted no one's property. Bakit? Klaro sa isip mo, your conscience is clear. Naintindihan po? Hello? Pero alam niyo sa atin, minsan, hindi tayo dito sa ibang service. Hingi ng mga tulong dito, tulong dyan. Dahil alam lang makakalibre sila. Wag. Let's be a blessing. Naman naalala niyo yung kwento ko dati, nung bago pa lang ako, bibili ako ng radyo ng sasakyan. Pagpunta ko doon sa alam niyo, ang Diyos hindi natutulog eh. Pagpunta ko, Pastor, dito ako. Uy, nakilala ko, di ba? Tapos eto na, tawad ako ng tawad. Ngayon, siyempre, tatandaan nyo, ako yung may problema, so napaparanoid ako. Yung tao na nagbebenta, sa tingin ko, dahil sa katatawad ko, yung saya niya, naging kalungkutan. Tingin ko yun, hindi ko alam kung ano totoo niyang lagay sa puso, Pero siyempre, nahiya na rin ako. So, nung paatras na pauwi na ako, sabi nila, ano ka ba naman? Ba't ka ganyan? Ba't ka tawad ng tawad? Samantalang kapatid mo yan, dapat pinagpala mo yan. Hindi ka naman niya lolokohin, hindi ka naman niya pagsasamantalahan. Lord, sorry po, patawarin niyo na po talaga ako. 1 year later, nandun po sa gawing Maynila, na-traffic ako. Sabi ko, maka-attend na lang nga ng Bible study. Attend ako ng Bible study. Nako, nandoon yung mama. Tapos yung nagtuturong pastor, sabi mo, alam mo problema sa mga Christian, lalo ng mga pastor, tawad ng tawad.
Sa lahat naman, ba't naman nandoon pa ako, nandoon pa yung mama? Tapos sabi ng mama, amen, amen, amen. Tapos nakatingin mo sa iyo, siyempre, again, hindi niya sinasadyang tumingin siguro sa akin, kaya lang ako, paranoid. Nakuha ninyo? Kaya isip ko, ako'y pinatatamaan niya. Amen, amen. Ngiti-ngiti pang ganyan, oh. Naku, sabi ko, Panginoon Diyos, ano ba naman to? Isang taon na yun, nangingin ako ng tawad sa inyo. Di ba? Tapos, alam niyo, pagkataas ng Bible study, lumapit pa tong maman to. Kamusta daw kayo? Saan mo natin nakita? Saan nga tayo nagkita? Sa hiya ko. Pero, siyempre, pagkataas ng mga pagayari, humingi rin ako ng tawad. Sinabi ko, pasensya na po kayo sa akin. Isa ho ako sa mga tinutukoy ng pastor na yun. Tawad ako na. Tawad. Pero hindi na po ako uulit. Pag tamawad ako, hindi na kalahati. 1/4 na lang. Kasi yun ang training namin eh. Pagka nagtumawad, kalahati. Di ba? Kaya naalala ko, nandun ako sa Korea. Olympics doon ha. Siyempre, welcome na welcome. Tourist ka. Eh, ang training ko, divisoria eh. Kalahati ang tawaran eh. Di pagpunta ko sa Korea, di bibili ako ng rubber shoes. Sabi niya, don't you give discount? Sabi niya, oh, how much? How much? Sabi niya, ang halaga ay 22,000 won. Is it okay? 10,000 won? Alam niyo, tinitigan ako ng Koreano. Pilipina! Sabi gano'n! Ako, grabe yun to! Alam agad! Yes! Sabi niya, I don't deal with Filipino. Sabi niya, noong time na yun, ha? Sabi ko, grabe naman to. Kaya, ang ibang-bulong sa akin, balasubas. Maaari lang, gusto mo, ikaw lang makalibre, ikaw lang makapakinabang, ikaw lang tumikita. Sabi ko, Lord, patawarin niyo kung hindi na mauulit. Ngayon, paglipas sa ilang panahon, nakabalik ako sa Korea, kami ni Mrs., bibili ako ng pakwan. Sabi, how much? Sabi niya, 5,000. Here's 10,000. Keep the change. Tapos sabi niya, oh, from what country? From what country? Philippines, don't you see? Kasi nga, laking kahihiyan eh. Di ba? Bumabawi ako ngayon. Kasi bakit nga? Kasi nga, panlalamang kasi yun eh. Parang pagnanakaw din. Are you following? Kaya kung tayo Christian, sabihin natin yung totoong presyo, hindi yung, wala na nga akong tubo dyan eh. Di ba? Sabihin mo na, siyempre kailangan ko rin tumubo. Paano naman magsusurvive kung hindi kita tutubuan? Normal lang yon. Pero titiyakin ko sa'yo, yung tubo ko, tama lang. Kasi yung mga buwibiling Christian, ang gusto nila, wala kang tubo, lugi ka pa. Diba? Nakakatuwa tayo, mga magnanakaw. Kaya, alam nyo, lahat niyang importante yan. Kaya, ito pang isang respectable na pagnanakaw, borrowing without returning. Di ba? Nangihiram tayo. Ano sabi ng Diyos? The wicked borrows. Anong tawag? Wicked borrows and does not pay back. Ano ba naman? Hiniram ko, libro lang naman yun. Libro lang yun. Ang dami na nanghiram sa akin libro, hindi na nagsauli. Kaya hindi na ako nagpapahiram ng libro basta. Naalala ko nga po minsan may nanghiram, pastor din. Pagdating ko sa kanyang opisina, nakita ko yung libro ko, uy, akin to Nakalagay doon, a property, pangalan niya na. Tapos nandun yung pangalan ko sa ibabaw. Sabi ko, grabe, naging kanya na ito. Di ba? Yung iba, simple lang, nanghiram lang ng payong. Hindi na nausauli, akala mo kanila. Tapos nung kinuha mo na, akin to, di ba? Uy, huwag mong kunin yan, akin yan. Parang ikaw na ngayon magnanakaw. Lalo na yung nangungutang na hindi nagbabayad. Ang isip ng iba, okay lang yun. Alam nyo, pag nangako tayo, yung araw na yun talagang bayad. Huwag mo nang patalbugin pa. Alam nyo kung bakit? Kasi baka yung bayad mo, inaasahan niya rin pangbayad yun. Biro mo, bigla siya ng problema. Yung kapayapaan na dapat meron sa kanya, ninakaw mo. Are you following? Ulitin ko, hindi kayo to sa ibang church. Kaya sabi ng Lord, bantayan natin yan. Mga hiniram na tools, hiniram na container, di ba? Minsan, nakakalungkot, hindi talaga nagsasauli. Kaya nga Christians, they don't steal. They just don't return what they borrowed. Again, hindi kayo ito sa ibang church. Kaya stealing is not always violent. Sometimes it is a quiet dishonesty. Kaya po, ano yan? Tulad ng relational stealing. Ano yung relational stealing? Mga nakaw na pag-ibig. Ay! Meron pala noon? Oo naman. Di ba? Sabi niya. Katingnan nyo, it's taking trust, honor, and loyalty.
Yung bang, yung tiwala, ninakaw mo, yung dangal, tinakaw mo. Di ba? Kaya sabi niya, yung ibang tao, yung trust, yung honor, yung reputasyon, yung influence, ninanakaw. Ninanakaw. Kahit sa mga business people, nangyayari ito. For example, di ba? Una, sasama-sama muna sa'yo. Mamayang konti, yung mismong kliyente mo, kukunin niya laban sa'yo. Sisiraan ka pa. Para yung loyalty na sa halip sa'yo, napunta na sa kanila. Naunawaan? Pagnanakaw din yun. Kasi hindi natin pinapansin, pero ayaw ni God yun eh. Kaya ito nga, kaya minsan stealing credit. Parang inaangkin natin ang credit na yung accomplishment na hindi naman atin. Katulad ng kay Absalom. Si Absalom is a very good example. Tingnan yung ginawa niya. And Absalom stole away the hearts of the men of Israel. Paano niya ginawa yun? Yung loyalty, yung trust, yung affection, na influence na bapat sa tatay niya bilang hari, inaagaw niya. Paano? By flattering them. By telling them they have no time for you, but meron akong oras para sa'yo. By manipulating the situation. By having a selfish ambition. Minsan, kahit sa mga posisyon sa buhay, ninanakaw natin yung parang tiwala para mapunta sa atin. Kahit sa accounting, may tinatawag kami dyan na goodwill. Minsan ninanakaw natin yung goodwill. Walang specific na amount yan. Nilalagay lang yan para makita nila na ito yung halaga na na-build kong goodwill. Pero nanakawin yon by destroying the goodwill. Hello? Naunawaan po? And imagine if we can protect ourselves, this country, from that kind of stealing, hindi tayo malilitong magboto ng pare-parehong apelido. Pinaniwala tayo, pare-parehong apelido. Hindi ba napansin? We want change. Pero pare-pareho yung binoboto natin. Pare-parehong apelido. Paltan naman natin. Anong apelido niyo po? Ha? Gutierrez. Yan naman. Gutierrez naman. Tapos na yung iba. Paulit-ulit na lang. Parang naging family business na lang ang politika. Wala nang totoong puso para sa bayan. Diba? Nakakalungkot yung Singapore, napakaliit. Iniwan tayo ng milya-milya. They gained their independence in 1965. Ano sabi ng Lee Kuan Yew when he was being interviewed? Sabi niya, naiiyak ako sa kahirapan ng Singapore. Kaya kailangan ko ilaban. Sa Pilipinas, naiiyak ako pa sa aming apelido, kailangan namin bawiin. Papi, sa'yo lang? Paano kami? Paano tayong lahat? Nakuha niyo po, kasi responsibilidad yun, binigay na inatang na responsibilidad yun, kailangan nating pag-ingatan yun. Naunawaan? Kahit lugi tayo, huwag tayong tatakbo, kasi kailangan tayuan natin. Naintindihan? Kaya yun ang sinasabi niya ng Panginoon Diyos. Tingnan niyo po, kaya yung influence, ginanakaw yan. We still trust, we poison relationships, and we divide people against one another. Kaya nga some theft happens through manipulation of the heart. Katulad din ng mga pastor, stealing truth. Bakit nangyari yun? Ito po, therefore behold, I am against the prophets. Di ba prophets yan declares the Lord, who steal my words from each other. Paano nangyari yun? They use the terminologies, they use the words to manipulate people. Kala mo, totoong-totoo yung gospel na dala. Pero in reality, nilalansi tayo, nilalayo tayo sa Diyos. Dinadala nila tayo sa kanilang sarili. Kaya tandaan nyo to, huwag na huwag kayong titingin sa pastor, kay Jesus lang. Ang pastor, they will fail you. I can fail you. I can disappoint you. But Jesus will never disappoint you. He alone died on the cross for your salvation and mine. Hindi ko kayo kayang iligtas. Huwag kayo matuwa sa mga pastor. Huwag kayo basta matutuwa sa mga picture. Kahit may picture kayo pagdating sa langit, may picture ako ni Pastor Bong. Nasa impyerno na yan. Gusto mo sumama? Huwag. Sa Diyos lang tayo titingin. Huwag sa religious group, taga-CCF po ako. Hindi issue yung CCF. Do you belong to Jesus? Kaya huwag nating nakawin. Huwag nananakawin yung loyalty ng tao kay Jesus. Ang tawag dyan, seduction of the bride of Christ. Kaya huwag ho kayong papayag sa ganoon. Lagi tayong kay Jesus lamang. Kaya nga ho, ang kasinungalingan ng ganakaw yan. Di ba? Falsehood, lies,
Manipulation, pagnanakaw yan. Gossip, pagnanakaw yan. Division, pagnanakaw yan. Naalala ko may isang pastor, nagsasabi pa sa television, sabi niya gano'n, yung mga yan, mga magnanakaw yan. Alam ko namang magnanakaw yan. Hindi ko naman sila kilala, pero sinisiraan nila ako. Oh, paano mo nasabi magnanakaw, hindi mo pala kilala? O, di ba panloloko yan? Pagnanakaw yan ng loyalty. And hindi naman ikaw ang tagapagligtas si Jesus. Tama? Kaya importante yung maingat ho tayo sa ganung bagay. Because even truth can be taken away from us. Kaya spiritual stealing, ano yan? Taking what belongs to God. Tulad ng glory. All glory must belong to God alone. For they exchange the truth of God for a lie and worship and serve the creature rather than the Creator who is blessed forever. Amen. No? Let us never exalt ourselves. Let us never claim ownership or glory, to build our own personal kingdoms. Don't ever live independently from God. Kasi anything within that framework is stealing from the Lord. Naunawaan? Kaya hindi yun para expression lamang, uy, pastor, ang ganda ng message. Glory to God. Pa-humble effect naman to. Alam ng Diyos yung puso. We can never claim any glory because I know everything comes from Him. Are you following? Kaingat tayo. Kasi minsan, sa totoo lang, pag sinabi, ay, ang galing mo naman, ang cute-cute naman ng gawa mo, para sa Lord, glory to God. Pag hindi ka na pinuri, paano? Ba't wala na nagsasabi sa akin, ang galing-galing ko? Hindi na ba ako magaling? Akala ba glory to God? Bakit ngayon naghahanap ka na? Kaya dito, it doesn't matter if you're not recognized as long as you know God saw what you did. Not only last summer, every day. Naintindihan? Alam ng Lord. So, relax na relax tayo. Alam ng Diyos ang puso natin. And to some, they rob God. Paano? Will a man rob God? Sabi niya, yet you are robbing me. But you say, how, Lord? How have we robbed you? In tithes and offerings. Ang punto rito, different ministries have different understanding ano ibig sabihin ng tithings and offerings. Dahil lang dyan, nag-aaway-aaway pa, nagsisiraan pa. Simple lang yan. Ang issue sa Diyos, the money we have belongs to God. And it must be dispensed in His ways, not our ways. Are you following? Kaya nga, it can also mean na ninakaw natin through what? Yung hindi natin binigay yung tamang worship sa Diyos. Hindi natin binigay yung tamang obedience sa Diyos. Hindi natin binigay yung tamang surrender sa Diyos. Hindi natin binigay yung tamang generosity na sinasabi ng Diyos na dapat natin gawin. Kaya nga, when you give, do not let your right hand know what your left hand is doing. In other words, maging ikaw, hindi mo inaangkin, ikaw ang nagbigay. Maintindihan? Paano malalaman? Pag tumulong ka sa kapwa mo, in a day na ikaw naman ang nangangailangan, walang tumutulong sa'yo, grabe sila, nung sila nangangailangan, tumutulong ako. Ngayon, ako na nangangailangan, walang tumutulong sa akin. Alam ng kaliwang kamay mo ang ginawa ng kanan. Dapat yon, hindi mo inangkin yon. Bakit? Kung tumulong ka, ginamit ka lang ni God. Praise God. Ngayon, kung walang tutulong sa'yo, walang problema. My God will supply all your needs according to His riches and glory. Kaya hindi tayo after sa recognition ng tao, after tayo sa recognition ng Diyos. Kaya wag nating nakawin yon. You see, stealing our own lives back from God. Bakit? Tanda natin, this body does not belong to us. Do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit? Who is in you, whom you have from God, and that you are not your own? Kaya huwag natin gamitin to. Hindi atin to, kay God to. Gamitin natin to para sa Diyos. Kaya, for you have been bought with a price. Therefore, glorify God in your body. Our lives are not ultimately ours. Binili na ng Lord tong katawan na to. Honestly, nag-exercise ako. Bakit? Ayoko maging mahina na paglilingkod sa Diyos. Can you imagine kung lagi ako may sakit, paano ako makakapag-minister? Hindi ba? At hindi madali mag-exercise. Alam niyo, pinili ko exercise, sayaw. Sayaw eh. At hindi ko, kasi napipilipit ang paa ko. Nagkakamali-mali. Pero hindi ko yan, tinatsaga ko yan para sa Diyos. Lagi ko iniisip, Lord, para sa iyo lang to. Wala akong ibang hangad dito kundi kayo lamang. Naintindihan? Pati sa pagkain. Kahit gusto ko pa, Lord,
Gusto ko pa. Pero ayaw mo na. Kasi iyo to hindi man to akin Sa'yo to. Kaya Lord, susunod ako sa'yo. Di ba noon, excuse ko lagi, Lord, once in a while lang naman tong pata na to. Once a day, ganyan. Sabi ng Lord, anak, yung katawan na yan, hindi iyo, akin yan. Opo. Katama na isang kagat. Kaya malaki na lang. Again, it's a reminder. Hindi to atin. Yung iba sabi natin, bakit mo ba ako pinapakailaman? Katawan ko naman to. Mali ka. Hindi yan iyo. Kay God yan. Pag inangkin mo yan, ninanakawan mo si God. Naintindihan? Okay tayo? Kaya ulitin ko the issue is ownership. Yan, naalala ko po, ito napakaganda. Naalala ko sa Dallas Theological Seminary, ng mga unang panahon, talagang sobrang hirap na, muntik magsarahuyan dahil wala silang pera. Then one time, ito pong sila, si Louis Sperry Schaefer, kasama po sila Ironside. Nag-pray sila because they remembered yung verse na, Psalm 50 verse 10, every beast of the forest is mine, the cattle on the 1,000 hills, sabi niya. And while they were still praying, kinakaya, Lord, pwede ba magbenta kayo ng mga cattle sa hills para naman may pambayad kami? And you know what happened? Bigla akong may Texas rancher na pumasok sa kanilang opisina. At sabi nga noon, eto po cheque, inaabot to sa sekretarya. Ano to? Katitinda ko lang po ng 2 carloads of cattle. And naniniwala ko, pinabibigay ng Diyos ang perang ito. Kaya itong buhay natin, ito maganda. Nagugutom ang katawan na pag-aari ni God. Lord, pakainin mo naman, nagugutom po Lord, wala po siyang madadamitan, nasusuotin. Pwede po bang magpadala kayo ng damit? Naintindihan? Kasi hindi naman na atin Lord, nanghihina po may sakit po kung gusto ng Lord na makahiga lang yan, di hayaan nyo lang. Pero ang mahalaga, this body is no longer ours. Everything is His. Amen? Okay tayo? Para malungkot kayo Ayoko, akin to. Hindi, mas magaan ang buhay. Hindi mo masyadong inaalala. Dahil matutulog ka kay Lord yun. Okay? Naintindihan? Okay, good. Now, tingnan niyo po. Kaya stealing is not merely a hand problem, sabi nga ni Peter Jr. It is a heart problem. Ngayon po, pakinggan natin ang testimony ni Manny Aguilar kung paano niya na-recognize yung stealing at ipinasa Diyos niya ito. Palakpakan po natin, Panginoon, para po kay Brother Manny. My name is Emmanuel Manny Aguila. I'm happily married and blessed with one child. I have been a follower of Jesus since 2014. I started my career in customer care, then transferred to corporate sales. And this is my testimony of how love of Christ transformed my life and taught me to walk in the integrity, even when compromise seemed easier and more profitable. In 2015, during my early years in corporate sales, I encountered one of the biggest tests of my faith. One agent wanted me to allow him to enter and negotiate within one of the accounts I was handling and approached me with an under-the-table offer. And in return, he promised to give me an amount bigger than my monthly salary. At that moment, I remember the Sunday message about walking in integrity. The Lord reminded me that the command, "Thou shalt not steal," is not only about taking money or possession, but also refusing corruption, dishonesty, greed, and compromise. By God's grace, I did not accept the offer. Instead, I shared the gospel with him. That became a turning point in my life. I realized that the true success is not about how much money we gain, but about honoring God even when no one is watching. In June 2023, my mom suffered a massive stroke. During her confinement, I also experienced severe chest pain that might lead to a heart attack. While waiting for an emergency angiogram, I boldly prayed, "Lord, you all I have, please heal me and give me a new heart because this life belongs to you."
During that moment, God reminded me of Psalms 27:14. Wait for the Lord, be strong, and take heart and wait for the Lord. The staff heard my prayer, and during the procedure, the doctor told me, Manny, there is no blockage. It is as if you have a new heart. Praise God. The staff were amazed and praised God during that procedure. Truly, God is our healer. And I was reminded that the same God who healed me could also heal my mom. She was confined for more than a month, and our bills continued to pile up. Financially, everything became difficult. Eventually, I resigned from my first company, where I worked for over 16 years, so I could use my early retirement pay to help settle our bills. In 2025, God opened another opportunity through a new company with a better compensation package, and I slowly managed to pay some of our debts. But even in my new workplace, I was tested again. I faced with unethical practices because of fear and financial pressure. But God reminded me to stand firm and trust Him completely. I held on to His promise in Romans 8:28 and in Job 1:21. I believe that if God allowed me to enter this workplace, He would also be the one to bring me through it. I chose to hold firmly to His promise. Do not fear, for I am with you. In less than 6 months, I was removed from that company. I believe it was because I did not compromise my principles. Another challenge came when half of my body suddenly became numb while attending the men's conference. In the ER, was diagnosed with an ischemic stroke. I was confined for more than a week and underwent physical rehabilitation for almost 2 months. Yet God remained faithful. He sustained me physically, emotionally, spiritually, and financially. By His grace, I was able to claim my critical illness benefit from my personal insurance. Unexpectedly, someone from my first company heard about my situation, reached out, asking if I would be willing to return. I humbly accepted the opportunity and was given a better position that I had before. And in January 2026, I returned to my first company with a renewed heart to continue serving our clients and honoring God through my work. Praise God. In April, another painful trial came when my eldest sister suffered a hemorrhagic stroke and passed away after 4 days. Although it was heartbreaking, I thank God because before she passed away, I was able to share the gospel with her, and she accepted Christ as her Lord and Savior. During her 3-day wake, I was also given the opportunity to share the gospel with others and give Bibles to some of the people who were close to her. Through every trial, God never abandoned me. My D group, Christian friends, and family became instrument of His comfort and strength. Today, I continue serving as one of the breakout leaders at Big Single Ministry every Friday at CCF Makati. And by God's grace, in less than 4 months after returning to my first company, I received my regularization. And more than that, I'm now leading 3 account managers. I am Emmanuel Aguila, a sinner saved by grace, transformed by the love of God, love of Christ, and continually learning to walk in integrity and obedience. No matter how difficult life becomes, I have learned that nothing compares to the peace that comes from honoring God and refusing to compromise. To God be all the glory. Praise God, praise God. Alam niyo, ito maganda sa Panginoon Diyos, no? Maaaring masabi ka, paano ako, ang dami ka ng mali, ang dami ka ng pagkakamali. Alam niyo,
ang Panginoon Diyos, hindi tayo nire-rebuke para lamang ibagsak yung ating damdamin. Nire-rebuke niya tayo para ibalik niya tayo sa Kanya. Kaya we have to repent of the heart behind stealing. Kailangan bumalik tayo sa Diyos kasi 3 bagay lang naman ang ating kalaban. Whenever we are stealing, we are rejecting God as owner and provider. Parang sabi natin, ako ang provider sa sarili kong pangangailangan. Hindi, si God. Kaya pagka sinabi mong kukunin ko to, dadayain ko to, parang sinasabi mo, ikaw yung provider. Hindi ikaw may-ari ng bagay. Kaya nga paulit-ulit ko sinasabi, hindi ikaw ang may hawak ng beat. Kaya mali yung step na yan eh. Kita mo yung beat, hawak mo. Tinatakpan yung tenga, ayaw makinig sa Lord. Dapat, ibigay mo kay God, hawak ni God ang beat. Ayos ba? Tsaka hindi na yung pakuha, parang pakabig. Dapat pabigay. Kay Lord na yan. Di ba? Kaya baguhin yung steps, ha? Baguhin yung choreo, mali yan. Di ba? So balik tayo, violate God's design for love, justice, and stories. Kasi ang hangad ng Diyos for us to be loving. Ang nais ng Diyos in everything we do, gawin natin dahil sa may pagmamahal. Ang pagmamahal, nagbibigay, hindi kumakabig. Kaya ang pagnanakaw, pakabig yan eh. Kaya it's against our design. Kasi ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig. Kaya ganun din, it destroys people and spreads evil. Kaya tingnan nyo how can we not trust the Lord? The Lord is my shepherd. I shall not want. Yung tupa, napaka-helpless niyan. Pero tingnan nyo, anong ginagawa ng shepherd? He provides, He protects, He corrects, and He even guides. Siya lahat talagang sagot eh. Siya lahat ng sagot. Kaya wala kang dapat alalahanin kung siya yung ating shepherd. Ang problema, hindi mo lang our shepherd. My shepherd. Is He your shepherd? Tingnan niyo naman, sabi ng Lord, and my God will supply. Hindi sabi may, but will supply with certainty. My God will supply all. Hindi lahat, hindi yung some, kundi all your needs. Hindi greeds, needs. According to His riches and glory. Hindi according to the riches of this country. Hindi according to the riches of your company. Hindi. According to the riches of our and glory of our Lord in Christ Jesus. Tiyak natin nakagree kay Jesus. Kasi kung iniinsulto natin si Jesus, this promise is not for us. Kaya nga po, stealing begins long before the hand takes. It begins when the heart stops trusting the Lord. We need to trust God. We need to trust God's provision. We need to trust God's timing. We need to trust God's goodness. And we need to trust God's justice. Amen po? Kaya ang dyablo, lagi yung gagawin niya, pagdududahin tayo. Sasabihin niya, hindi tapat si God. Hindi, ang totoo niyan, kailanman hindi nagkukulang si God. Bigyan ko lang sample kung bakit ko sinabi yan. Tingnan sa Genesis. Ano sabi ng demonyo? Now the serpent was more crafty than any beast of the field which the Lord God made. And he said to the woman, talaga ba na hindi kanyo pwedeng kainin ang anumang bunga ng puno sa hardin? Ganun ba talaga sinabi ng Lord? Tingnan niya parang sinasabi ng demonyo, grabe, pinagkakaitan kayo ng Lord. Kahit anong bunga, hindi pwedeng kainin? Yan ang ginagawa ng demonyo. Parang, grabe naman, ang daming bawal. Ano sabi ng ito naman si Eva, hindi niya alam ng eksakto. Hindi, mula sa puno na nasa ng gitna, ng puno sa hardin, pwede namin kainin kahit ano. Kaya lang, yung bunga na nandun sa gitna ng hardin, hindi ka pwedeng kumain, hindi mo pwedeng hawakan. Ayan na, sumobra na naman. Kasi minsan ginagawa natin sa Bible, ganun, dinadagdagan. Huwag na, ano sinabi niya, yun lang. Kaya magtiwala tayo sa Panginoon. Ang ginagawa ng dyablo, parang sabi niya, tinabo, pinagkakaitan ka. Tapos sabi niya gano'n, at pag hinawakan mo, you shall surely die. Ano sabi naman ni Satan? Hindi. Alam niya na pag mabubukas yung mata mo, at pagkatapos, magiging katulad ka niya. Hindi ka mamamatay. You see? Yung kasinungalingan ng dyablo. Hindi ka nauunlad pag hindi ka ng daya. Ano ka ba? Hindi ka nauunlad sa buhay kung hindi ka magkukompromiso. Kailangan gumawa ka din ng konti. Hindi pwedeng perfect. Tandaan nyo, promotion does not come from the east nor from the west. It only comes from God. Hindi totoong hindi ka uunlad. Ang tanong lang, anong intindi mo sa pag-unlad? Ang pag-unlad ba'y maraming bahay? Ilan bang bahay kailangan mong tirhan? Ang pag-unlad ba maraming kotse? Ilan bang kotse para makarating ka sa pupuntahan? Naintindihan?
Ano yung ibig sabihin ng pag-unlad? Ang pag-unlad ay yung enough to accomplish the will of God. Amen? Kasi si Lord naman ang buhay natin, what does it profit a man if he gains the whole world and loses his soul? Kaya po, sa paalala natin sa Panginoon Diyos, pinapaalala sa atin ng Panginoon Diyos, we better repent because people will be hurt. Kaya ho, naalala ko lang, and I will just share this with you. Meron po isang missionary sa isang lugar. Dahil alam niya, God is the owner. Kaso itong mga pinagsisilbihan niya, ninanakawan siya. Ninanakawan yung mga tanim niya. Nako, nagdala ng aso para bantayan, pero ninanakawan pati aso kinain. Di sabi niya, galit siya, hindi na siya makapag-ministeryo. Nagkaroon ng bakasyon for law, bumalik sa Amerika at doon narinig niya ang lahat ng bagay ay pag-aari ng Diyos. So nagsisi siya, humingi siya ng tawad. Kaya hinayaan niya na yung mga taong magnakaw. Sige na, kunin niyo na kung gusto niyo, basta gagawin ko pa rin yung dapat kong gawin. Tapos nagministeryo siya. Isang araw, itong mga tao, bigla na lang binabalik yung mga pinagnanakaw nila. Ay, bakit niyo po binabalik? Napansin namin, hindi ka na nagagalit. Tsaka, naisip namin, pag-aari ng Diyos itong ginagawa mo eh. Kaya ang ninanakawan namin si God. Kaya tuloy kami, nagkakaproblema sa buhay. Kasi nasa uli na namin. Gusto namin makipagkaibigan kay God. Naunawaan niyo? Yun ang nangyayari. Kaya we need to trust God. Imagine this. If God is for us, who can be against us? Sige nga. Pakisabi mo sa katabi mo. Kakampi mo ba si God? Parang galit kayo sa isa't isa. Di ba? Ngayon sabi niya, Pas, sobra-sobra ka na sa oras eh. Hindi ako nagnanakaw ng oras, nagbibigay ako sobra. Extra mile. Extra mile. Now, kaya naman, we need to replace taking, yung pagiging pagkuha, with blessing people. Tingnan yung instruction ng Lord. He who steals must steal no longer, but rather, he must labor, performing with his own hands what is good, so that we will have something to share with one who has need. Ano sinasabi ng Lord? Ang sabi niya, stop stealing. Yun ang una. If you have repented, tigilan mo na yan. Kay Lord ka na. Ilagay mo na sa tamang lugar ang sarili mo, you submit to God. Then sabi niya, stop stealing. Then work. Honestly. Work with your hands. Hindi ka nagtatrabaho sa kumpanya para may kitain ka. Nagtatrabaho sa kumpanya para meron kang maging blessing na ibabahagi sa iba. Kaya nga, hindi lang nagtatrabaho, kundi nag-inisip mo how you can be a blessing to others. Kaya marami ang motivation natin para yumaman ako, para lumakas ang kita ko, para umunlad ako. Di ba? Kaya sabi lang, kaya hindi ko kaya, paano ka uunlad kung hindi ka mandadaya? Anong ibig sabihin ng pag-unlad sa iyo? Anong ibig sabihin ng pag-unlad sa Kristiyanismo? Ang pag-unlad ba'y maraming bahay, maraming sasakyan, maraming pera? Ilang bang bahay kailangan natin para mabuhay? Ilang sasakyan ang kailangan natin para makapaglakbay? Sa totoo lang, hindi doon nasusukat ang ating totoong pag-unlad. Ang pag-unlad that we have enough to accomplish the will of God. Yung mission na binigay sa atin ng Diyos, yun lang meron tayong ganun. Yan na umunlad na tayo. Diba? Isipin ninyo, nagiging blessing tayo sa ibang tao, hindi pa ba pag-unlad yan? Yun ang totoong pag-unlad. Nothing to do with them. Kasi sa totoo lang, hindi tayo permanente sa lupa na to. Di ba, pag nagpupunta tayo sa ibang lugar, nag-i-stay tayo sa isang hotel. Isang maliit na silid. Okay naman tayo. Masaya na tayo. Hindi natin kailangan ng malaki. Bakit? Dahil hindi tayo permanente doon. Ganon din dito sa lupa. We are not here permanently. Hindi ito ang bahay natin. Ang bahay natin sa langit. And in my Father's house, there are many mansions. And if I did not, if it were not so, I would have not told you. Tama? Kaya hindi ito ang bahay natin. Andun, meron napakalaki, tamang-tama para sa ating lahat. Amen? Andiyan ka pa? At huwag ka mag-alala, makakatulog ka ng mahimbing. Kasi bahay ng tatay natin yun. Kasi alam nyo, kahit magandang bahay, kung hindi mo bahay ng tatay, hindi ka komportable, ilang na ilang ka, hindi mo ma-enjoy yung lugar. Kahit anong ganda. Pero kung yun ang bahay ng tatay natin, ganda-ganda, sobrang relax. Tama? Parang katulad ng nararanasan mo ngayon. Relax na relax ka. Pero ito matatandaan ninyo, Christianity is not merely a behavioral motivation. It is a heart transformation. At ang opposite ng stealing,
Hindi honesty, kundi generosity. Tingnan nyo, before Christ, we keep on taking, grasping, consuming, stealing. But when Christ found us, we labor, we serve, we bless, and we give because we love. Paano nangyari yun? Because for the wages of sin is death. We owe God something that we cannot pay. And Jesus paid a debt He did not owe. Because we owed a debt we could not pay. Si Lord ang nagbayad. We stole glory. We stole worship from God. We stole obedience. We stole control. Yet Christ took our judgment upon Himself. Kaya maging yung thief on the cross, sobrang nakakatuwa. He could not change any longer. But one thing He understood, Lord, alam kong you have the kingdom. When you are in your kingdom, please do remember me. And alam niyo si Jesus, sobrang gracious at sabing ganon. Ano sinagot niya? When you come in your kingdom, He recognized that Jesus indeed is the King. And sabi niya, truly I say to you, today, you shall be with me in paradise. Lord, hindi naman siya nag-attend sa CCF. Lord, hindi naman siya nag-attend ng GLC. Hindi pa siya nag-attend ng doctrine of justification. Isang alam ko lang. Hindi ko alam lahat yun. Ang alam ko lang, inimbitahan ako nung yung kasama ko napako sa krus. And that is exactly what Jesus is saying. I paid the debt you owe that you could not pay. And I'm welcoming you with me in eternity. Amen? Praise God. And indeed, praise God. Kaya nga ho, Satan steals. Jesus gives life. Satan destroys. Jesus blesses. And God owns everything. Do not steal. Di ba? But instead, bless. Tayo pong lahat ay yumuko at pumikit sandali. Mga kapatid, ikaw lang nakakaalam kung talagang God owns you. Kasi maaring totoong pag-aari niya tayo, pero ayaw naman nating angkinin na under tayo sa Kanya. We keep on manipulating, we keep on living independently from Him, we keep on deciding where we want to go, we keep on doing what we want to do instead of submitting to His will. Kaya tanong mo sa atin, does God really own you? Have you surrendered yourself to Him? If you truly acknowledge that He owns everything, which He truly owns everything, whether you like it or not, so He can decide whatever He wants to do to you. But God is telling you, come and I will take care of you. Come and I'll give you rest. Come and I'll bring you to where I am. But are you willing to surrender yourself to Him? Kaya kapatid, kung kinakausap ka ng Diyos and you haven't surrendered your life to Jesus, now is the time. Don't wait for tomorrow. For tomorrow might be too late. Humble yourself and say, Lord, I surrender myself to you. Yes, if God's speaking to you, just raise your hand to the Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Yes, yes. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. For those who raised their hands, just tell, Lord Jesus, I surrender my life to you. I acknowledge that you own me as you have created me, and now you even bought me with a price, with your very own blood that shed on Calvary. So Lord Jesus, thank you. Thank you for accepting me, oh God. Thank you, Lord, not because I'm good, not because of my promises, but simply because, Lord, I believe in you, because you offer your promises, because of what you have already accomplished on the cross. And thank you, Lord Jesus, that you prove that your sacrifices are enough because you rose again from the dead. And Lord Jesus, take over Father God, the kingship in my life. Be the king of my life. You are the master. And I submit to you. Lord, thank you that you are enough for me. Thank you that I don't need to manipulate or steal anything, because my life now
belongs to you. And you own everything. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. And Father, I pray for every family represented here. I pray, Father God, to help us, Lord, to always trust you, to be a good stewards, Father God, and stewardess of your resources. Lord, may you find us faithful. May you find us, Father God, doing exactly what you want us to accomplish. That on the day that we face you, Lord, we will hear you say, well done, good and faithful servant. Enter into my rest. Thank you, Lord. We love you because you first loved us. We give you all praise and glory in Jesus' name. Amen, amen, and amen. Magandang araw, CCF family! Welcome to Sunday Fast Track, where you ask real-life questions and we give you biblical truths. Ako po si Gerald Orgasan Vidal from Big Exalt Ministry at ngayon po ay kasama po natin ang atin pong speaker na si Pastor Bong Saking upang sagutin ang ilan sa inyong mga katanungan. Hello po, Pastor Bong. Kamusta po? Hello, Jerry. Mabuti naman sa biyaya ng Panginoon Diyos. Praise God! So, maraming salamat po, Pastor Bong, sa inyo pong mensahe sa amin ngayong araw na ito tungkol po sa ikawalong utos. Handa na po ba kayo sa aming mga katanungan? Sa biyaya ng Panginoon. Okay, para po sa ating first question, Pastor. Ano po ang biblical perspective sa madalas na sinasabi ng iba na parang hindi ka na-asenso sa panahon ngayon kung hindi ka gagawa ng kahit konting illegal o magko-compromise sa tama? Ayan, alam mo, napakagandang tanong yan. Kasi ang totoong asenso, anong klaseng tao ka na nabuo yung nabuo tungkol sa iyo. Kaya ang asenso, ano yung relasyon mo sa Diyos? Umasenso ka ba sa iyong ugnayan sa Panginoon Diyos? Kasi itong malungkot, hindi natin lalong nararanasan yung kapangyarihan ng Diyos to provide for our needs. And ang Diyos, nangangako siya na hindi niya tayo pagkukulangin. Bagamat, minsan, pinauunlad niya tayo para gamitin natin sa ikasusulong ng kanyang kalooban at ng kanyang palatuntunan. Ganun pa man, minsan, yung eksakto lang. And sa totoo lang, yung makontento ka lang, sobrang yaman mo na eh. Kaya yung asenso, yung pagkaintindi ng asenso ng tao, minsan, magiging makamundo din, yung tipong maraming pera. Pero pag inisip mo mabuti, ilan bang bahay ang kailangan mo talaga para maging masaya ka? Ilan bang kotse ang kailangan mo talaga? Di ba? Ang tanong, kaya ang mahalaga, ano ba talaga yung kailangan lang? And sa totoo lang, mas nakakapagod ang napakaraming bagay na hindi mo naman kailangan na meron ka. Huwag tayong mainggit. Sabi ng Lord, pansamantala lang yan. And para naman po sa ating pangalawang katanungan, Pastor, so ano din po yung biblical perspective or encouragement niyo po para naman sa mga taong nabiktima ng pagnanakaw o panlalamang gaya ng na-scam, nautangan, tapos hindi po nabayaran, at iba pa pong mga katulad na ganitong karanasan? Ayan. Alam mo, totoo yan, masakit na maloko ka. Masakit na naisahan ka. And ito po isang bagay na wag nating kakaligtaan. Ang lahat ng bagay ay pag-aari ng Diyos. Kaya hindi ikaw ang nanakawan. Ninakawan nila si God. And isipin mo kung si God ang ninakawan mo, sino kaya gaganti sa iyo, di ba? Hindi ka na makakalasot sa Diyos eh. Kaya ibigay mo na yun sa Diyos. Ang totoo niyan, yung na-build na character sa iyo, hindi mawawala yon. Yung nagnakaw ang nawawalan. Ikaw naman, lalo ka lang nagiging ganap at yung nawala, kaya naman palitan ng Diyos yun sa iba't ibang paraan. Kaya focus ka lang sa Lord. Kasi kapag pinatulan mo pa yon at hindi ka makatulog, dalawa na nanakaw sa'yo. Nanakaw na yung pera mo, nanakaw pa yung kapayapaan mo. Wag naman sana mangyari yun. And ano naman po yung maipapayo nyo, Pastor, sa mga taong naiisip na makatwiran ang pagkuha ng mga bagay na hindi kanila kung ang layunin naman po nila ay para sa mga ikabubuti ng kanilang mga mahal sa buhay? Ayan ang pinaka medyo mahirap. Kasi nga, halimbawa kung gutom na ikaw, gutom na yung pamilya mo, tapos kailangan mo silang pakainin. Sabi nga nila, matitiis mo lahat ng gutom, pero pag nakita mo ni anak mong walang kakainin, gagawin mo ang lahat para lang mapakain sila. Kaya kahit sa Bible, pag nakita mo yung isang tao na nagnakaw para may makain, sabi niya, minsan hayaan mo lang, pero pag nahuli naman, isasauli niya pa rin ng maraming beses. Isang bagay na alam ko, kung ganun ka nagmamalasakit bilang tatay o magulang sa iyong anak, sabi nga ng Lord, how much more your Heavenly Father. So, yung sinabi ni Jesus yon, it pertains to prayer.
Kaya dapat, huwag nating kalimutan that we can run to God in prayer. Talagang ang Diyos provides. Yun ang totoong alam ko. He provides. He fulfills His words. Diba? Kaya seek first His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto you. In other words, pwede kang magutom ng sandali, pero hindi ka mamamatay sa gutom. Amen. Praise God. And para naman po sa ating last question, Pastor, sa harap po ng patuloy na issue ng corruption sa bansa po natin at kaliwat ka ng pagnanakaw, ano pong magagawa ng mga taong pagod na magdasal at nagtatanong kung nasan po ba ang Panginoon sa gitna ng tila mabagal na pagdating ng hustisya? Ayan. Alam mo, dyan nakakalungkot na kaisipan ng maraming Christians. When they thought, pray. Hindi lang naintindihan ng prayer is communing with God. And God also gives instruction pag nagpe-pray tayo. Kaya tulad ni Nehemiah, nagpray siya, lugmok siya because of what happened to Jerusalem. Pero nagbigay ng instruction sa kanya ng Diyos kung anong kanyang gagawin. Kaya when the time comes na mag-open yung opportunity, ready siya. And problema natin, pray tayo ng pray, pero hindi man tayo aware sa opportunity ibubukas ng Diyos. And we're not even aware of the steps that we are to take para gawin natin nararapat. For example, when God gives you the opportunity to testify for what you have witnessed na alam mong pagnanakaw, above opportunity yung tumayo ka. Pero pag may ganong opportunity, ilan ang may tapang na magsalita? Di ba? Madalas, ang iniisip pa rin natin, self-preservation. Di pareho lang tayo na magnanakaw, yung sarili lang din nila ang iniisip nila. Kaya kailangan tayo maging aware sa ano sinasabi ng Diyos and always be ready. Kaya nga sabi, watch and pray that you will not fall into temptation. Maraming salamat po, Pastor Bong, sa pagsagot na aming mga katanungan. And that's it for CCF Sunday Fast Track. God bless everyone.